Hindi ako naniniwala dati sa multo. Para sa akin, gawa-gawa lang ang mga kwento ng mga taong madaling matakot. Pero nagbago ang lahat noong mapag-isa kong nag-overtime sa office. Bagong hire lang ako noon sa isang maliit na company. Typical office setup lang. Mga cubicle, conference room, pantry, at isang mahabang hallway papunta sa stockroom. Biyernes noon at tambak ang trabaho ko. Bandang 8 p.m., isa-isa nang umuwi ang mga katrabaho ko. "Mauna na kami sabi ng teammate ko. Tumango lang ako. Konti na lang naman, matatapos ko rin. Pagkatapos nilang umalis, sobrang tahimik na ng buong floor. Ang naririnig ko na lang ay tunog ng keyboard, ugong ng aircon, at tik-tak ng wall clock. Hindi naman ako bothered. Sanay akong mapag-isa. Hanggang sa may narinig akong yabag. Parang may naglalakad sa hallway. Huminto ako sa pagtatype. Inisip ko, baka guard lang. Bumalik ako sa trabaho. Pero maya-maya, mas mabagal, mas malapit. Tumayo ako at sumilip sa cubicle. Wala. Tahimik ang hallway. Pero napansin kong bukas ang ilaw sa conference room. Sigurado akong pinatay iyon ng HR bago sila umuwi. Lumapit ako para patayin. Pagtingin ko sa glass wall, may anino. Parang may taong nakatayo sa loob. Akala ko may naiwan pang empleyado. Binuksan ko ang pinto. Walang tao. Empty chairs. Empty table. Pero sobrang lamig. Mas malamig kaysa sa buong office. Bigla akong kinilabutan. Paglabas ko, pinatay ko ang ilaw at dali-daling bumalik sa desk. Doon ko narinig. May mahinang tunog ng phone. May tumatawag. Hindi cellphone. Desk phone. Sa kabilang dulo ng office. Paulit-ulit. Wala namang gumagamit ng landline paggabi. Pero para tumigil, sinagot ko. Hello? Tahimik. Static lang. Tapos, may bumulong. Akala ko, umalis ka na. Binaba ko agad ang telepono. Doon na ako kinabahan ng todo. Tinawagan ko ang guard. "Kuya, nasa floor niyo po ba kayo?" Saglit siyang natahimik. "Ma'am, nasa baba po ako. Wala pong ibang tao sa floor ninyo." Nanlamig ako. Sinabi ko ang lahat. Pag-akyat ng guard, sabay naming tsinek ang office. Wala talagang tao. Pero sabi niya, may gusto raw siyang ipakita. Pumunta kami sa CCTV room. Pinakita niya ang recording. Nakita ko ang sarili kong nagtatrabaho sa desk. Normal. Tapos, may dumaan sa likod ko. Isang babaeng naka-white blouse na may mahabang buhok. Dahan-dahang naglakad papunta sa conference room. Hindi ko siya nakita ng personal. Sa CCTV ko lang siya nakita. At mas nakakatakot, hindi siya dumaan sa hallway. Lumabas siya mula sa stockroom na matagal nang locked. Kinabukasan, ikinuwento ko sa office mate ko. Bigla siyang natahimik. Totoo pala. Tungkol saan? May dating empleyado raw doon na accounting staff. Nag-overtime rin isang gabi. Inatake sa puso. Natagpuan kinabukasan sa conference room. Ang suot niya, white blouse. Simula noon, may mga empleyadong nakakarinig ng yabag at ringing ng phone kapag late na. Hindi na raw ako ang una,
At siguro, hindi rin ako ang huli. Simula noon, hindi na ako nag-overtime kapag ako lang mag-isa. Dahil minsan, ang akala mong tahimik na office, hindi pala talaga bakante. Kung gusto mo pa ng totoong horror stories, follow for more.